Sabi nila, ang aso, hindi raw marunong umiyak. Pero sa araw na iyon, sa gitna ng kalsadang maingay, malamig, at walang pumapansin, may dalawang munting aso na nagluksa at naghintay ng tulong na hindi dumating. Hanggang isang taong hindi mahilig sa aso ang siyang natutong magmahal dahil sa kanila. Sa isang tahimik na kanto, may isang inang aso na araw-araw nagsusumikap para mabuhay kasama ang kanyang dalawang anak. 3 buwang gulang pa lang ang mga tuta. Maliliit, payat, nanginginig pero mahal na mahal sila ng kanilang ina. Pero isang umaga, isang malakas na preno, sigaw, at hampas ng bakal ang narinig. Ang inang aso, ang tanging gabay ng 2 munting tuta, ay natamaan ng kotse at hindi na nakauwi. Mula noon, magkasama nilang hinarap ang mundo. Wala silang tahanan, walang bantay, at higit sa lahat, wala na silang ina. Nakatira sila sa isang bakanteng lote sa tapat ng isang magarang bahay. Isang tahimik na lugar kung saan may naka-install na CCTV. Gabi-gabi, lumalabas sila para maghanap ng pagkain sa kalsada. Lagi silang magkadikit, laging magkasama, takot na mawalay sa isa't isa gaya ng nangyari sa kanilang ina. Ang may-ari ng bahay, si Mr. Ramos, ay palaging nanonood sa CCTV. Hindi siya mahilig sa aso. Hindi siya palaalaga, at higit sa lahat ayaw niya ng gulo. Pero araw-araw niyang nakikita ang 2 tuta. Kung paano sila natutulog na magkayakap. Kung paano sila naghahanap ng pagkain kahit balat lang o tira-tira. Kung paano sila tila umaasa na may magmamahal sa kanila. At kahit ayaw niyang aminin, unti-unting lumambot ang puso niya. Isang hapon, habang tumatawid ang 2 tuta para humanap ng pagkain, may biglang kumaripas na sasakyan. Isang malakas na kalabog ang narinig. Tumilapon ang isa sa kanila. Nanginig ang maliit na katawan nito, hindi na makagalaw. Ang kapatid nitong natirang buhay ay tumakbo pabalik kahit delikado. Sa gitna ng kalsada, habang mabilis ang mga sasakyan, tumayo ito sa harap ng kapatid niyang nakahandusay. Para protektahan ito, may mga sasakyang umiwas, may mga tumigil, pero walang lumapit, walang nagbigay ng tulong. Ilang minuto, ilang nakakatakot na minutong puro iyak, pag-ungol at takot ang lumipas. Hanggang nagdesisyon ang isang tuta na hilahin ang kanyang kapatid kahit maliit at mahina pa ito. Dahan-dahan, paunti-unti, nanginginig. Nakatutok ang mga mata sa kapatid na hindi na halos gumagalaw. At sa harap mismo ng magarang bahay, doon niya ito ibinagsak. Doon niya sinubukang gisingin, kinakalabit, dinidilaan, pinoprotektahan. Pero wala. Ilang saglit pa, humina ang paghinga nito hanggang tuluyang tumigil. Ang nag-iisang pamilya ng natitirang tuta ay nawala na rin. Pagkabukas ng gate, lumabas si Mr. Ramos. Nagulat siya sa nakita, 2 munting aso, ang isa'y walang buhay. Ang isa'y nakatayo sa tabi nito, parang nagbabantay ng patay. Hindi kumahol, hindi umatras, hindi tumakbo. Tila sinasabi ng tuta, "Pakisuyo, tingnan mo siya." Napatingin si Mr. Ramos sa CCTV replay. Nakita niya ang buong pangyayari. Paano hinila ng munting aso ang kapatid. Kung gaano ito katapat at kalambing. Kung gaano kasakit mawalan ng kasama. At doon, napuno ng bigat ang dibdib niya. Isang pakiramdam na hindi niya inakalang mararamdaman niya para sa isang hayop. "Paghandaan natin siya," bulong niya sa kanyang kasambahay. Tinulungan nilang ilibing ang patay na tuta sa mismong bakanteng lote na tinutuluyan nila. Tahimik, may respeto, may pag-aalaga, at ang isang natirang tuta nakaupo lang sa tabi. Hindi umalis, hindi kumain, nagbabantay, parang isang batang biglang naiwan sa mundo. At doon, may naramdaman si Mr. Ramos na matagal nang hindi niya naramdaman. Awa at responsibilidad. Kinabukasan naglabas siya ng plato. Nilagyan niya ng pagkain, inilapag sa labas ng gate at doon nagsimula ang pagbabago. Araw-araw, binubuksan niya ang gate ng konti hanggang tiniyak ng tuta na ligtas siya. Unti-unting lumapit, unti-unting nagtiwala. Hanggang isang araw, pumasok na ito sa loob ng bakuran.
At hindi nagtagal, nagsimulang tumahol ng masaya ang tuta. Umiikot, tumatalon, parang muli itong nabuhay. Dinala ni Mr. Ramos ang tuta sa vet para ipa-check up, ipa-groom, paliguan at pabakunahan. At sa bawat ginagawa niya para sa tuta, unti-unti ring nabubuo ang puso niya. Ang bahay na dati puro katahimikan at lamig, ngayon ay puno na ng ingay, saya at pagmamahal. Ang lalaking dati takot sa responsibilidad, ngayon may bagong pamilya. At ang munting tuta na minsang naglakad mag-isa sa mundo ay nakahanap ng tahanang hindi na mawawala. Minsan, ang puso ng tao nararamdaman lang ang tunay na kabutihan kapag nakita niya ang pagmamahal mula sa isang nilalang na halos walang mundo maliban sa pagiging tapat. Kahit maliit, kahit walang salita, kayang baguhin ng isang hayop ang puso ng isang tao. Kung ikaw ang nakakita sa dalawang aso sa gitna ng kalsada, titigil ka ba para tumulong? O dadaan ka lang tulad ng karamihan? I-share mo ang iyong sagot sa comments. Salamat sa panonood at huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang kwentong tulad nito.